Hello everyone! Ngayon pag-usapan naman natin ang arithmetic sequence. Ito ang ating first lesson sa grade 10 math. Ano po? Let's have practice test. Subukan muna natin ang ating knowledge. Ano po? Kung may stock knowledge ba tayo or kung may idea tayo about arithmetic sequence. So, given the four sets of sequence or the four sequences, alin kaya dyan ang arithmetic sequence? So, letters A and C ang ating arithmetic sequence. Kung titingnan natin, ang letter A at letter C ay nag-a-add lang siya. 0 plus 4 is 4, plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16. Ganun din si letter C. 5 plus 2, 7, plus 2, 9, plus 2, 11, plus 2, 13. Samantalang si B, kapag 3 plus 3, 6. Tama naman. Plus 3, 9 dapat. So, nag-multiply naman siya. Ano po? 3 times 2 ang nangyari sa kanyang pattern. 3 times 2, 6 times 2, 12 times 2, 24. Ang letter D, tingnan natin. 0, 5, 5. O, nauulit. Ano po? 10 or ang simple, ang nangyayari sa letter D ay 0 plus 5 is 5, then 5 plus 5, ina-add yung 2 preceding terms. 10, 10 plus 5, 15. So, kaya hindi siya arithmetic sequence. Ngayon, paanong naging arithmetic sequence ang letter A and letter C? Yun ang ating aalamin. So, let's have the definition of arithmetic sequence. Kapag sinabi nating arithmetic sequence, it is a sequence where every term after the first is obtained by adding a constant called common difference. Kaya kung kanina sa letter A and C, nag-a-add siya ng parehas or common na number ang ina-add natin. Ang tawag natin doon is common difference. And the formula that we use in this sequence is A sub n is equal to A sub 1 plus n minus 1 multiplied by D. Wherein, ang ating A sub n is the nth term, ang ating A sub 1 is the first term, kaya nga 1. No, first. Then, ang ating n is the number of terms, kung ilang terms yung given. Then, D is the common difference. Tatandaan natin, basta arithmetic, common difference yan. Okay? So, ituloy natin. Let's try to find the common difference of arithmetic sequence. Subukan natin mag-alamin kung paano ba kunin si common difference. According to the definition, subtract a term from the preceding term. So, para daw makuha ang ating common difference, kailangan lang nating isubtract ang term sa kanyang preceding term or yung isang term sa kanyang nasa unahan niyang term. Example, A sub 2 minus A sub 1. Di ba ang ating series ay A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Ganun ang ating pattern ng sequence. Para makita natin si common difference, si A sub 2 ima-minus natin kay A sub 1. Or pwede namang si A sub 3 ima-minus kay A sub 2. Again, ima-minus yung term sa kanyang preceding term. That's how we find the common difference. So, let's have an example. So, sa letter A, ang given ay 0, 4, 8, 12, 16. Yan yung given sequence. Paano natin mahanap ang ating common difference? So, 4 minus 0 is equal to 4. Pwede rin namang 8 minus 4 is equal to 4. Or 16 minus 12 is equal to 4. Pwede bang 12 minus 8? Dahil walang 12 minus 8 yan, ano? 12 minus 8 is still equal to 4. Ibig sabihin, ang ating common difference ay 4. Kapag po tayo ay naghahanap ng common difference kahit aling magkasunod na term, ang usapan natin is magkasunod, consecutive terms. Kahit aling consecutive terms ang ipag-subtract natin, same lang ang lalabas niyan. Yan ang palatandaan na ang given sequence ay arithmetic. Kaya kapag nag-iba ang kanyang common difference sa isang set ng sequence, let's say isang set ng sequence, nag-iba ang common difference. Ang isa ay naging 5, 4, 4, 4, 5. Ibig sabihin, hindi arithmetic sequence yun. Ano po? Again, para maging arithmetic yung isang sequence, kinakailangan common ang kanyang difference. So, letter B. So, meron tayong 5 minus 7, 2.
Or 11 minus 9, 2. Or 13 minus 11, 2. Pwede rin namang 9 minus 7, 2. Meaning, ang common difference ni number 2 sequence ay 2. Next one, letter C. Negative numbers naman tayo. Paano hanapin ang common difference? Parehas lang ng dalawang nauna. Negative 5 minus negative 2. So, alam natin na kapag dalawa yung magkatabing sign, pinagmumultiply natin. Negative times negative becomes positive. So, negative 5 plus 2 is equal to negative 3. Ganun din naman kapag negative 8 minus negative 5. Negative times negative, positive 5. So, negative 5 plus, negative 8 rather, plus 5 is equal to negative 3. Ibig sabihin, sa letter C, ang common difference ay negative 3. So, ganyan lamang kadali para malaman natin kung ano ang common difference ng arithmetic sequence. Next one. So, paano naman kung pinahanap sa atin ang next 3 terms? Or let's say next 5 terms, next 4 terms, or 6 terms ng given sequence. So, again, kinakailangan nating ma-master ang paghahanap ng common difference kasi kagamit-gamit siya dito sa mga gantong example or sa mga ganyang test. Ano po? So, let's try to find the next 3 terms of arithmetic sequence. So, 0, 4, 8, 12, 16. Yun yung ating first set. So, hanapin natin ang next 3 terms down. Okay. So, para mahanap ang next 3 terms, hanapin natin si common difference. Again, kahit alin dyan, sa dalawang magkatabi ang ipag-minus ninyo. 4 minus 0 ba? 8 minus 4, 12 minus 8, or 16 minus 12. Kahit alin dyan, pare-parehas lang ang makukuha ninyong common difference. So, ang ginamit natin ay 4 minus 0. Sa pinakamadali tayo. 4 minus 0 is 4. So, si common difference na makukuha ninyo, i-add ninyo dito sa last term para makuha yung nasa unahan niya. Okay, again, si common difference, i-add dito sa last term para makuha ang nasa unahan. So, 4 plus 16 is 20. So, ang last term natin ay si 20. 20 plus 4 is 24. Then, 24 plus 4 is 28. Therefore, ang ating sequence ay 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. So, that's how we find the next 3 terms of arithmetic sequence. Next, ano kaya ang dito? Okay. So, 5 minus 10. Ang gawin natin. 5 minus 10 is equal to negative 5. Again, bawal magkabaliktad. Bawal na 10 minus 5 or else mamali ang iyong sequence. Dapat a sub 2 minus a sub 1 or term minus the preceding term. So, ang sagot natin ay negative 5. Negative 5 plus negative 5, negative 5 to plus negative 5 is negative 10. Negative 10 plus negative 5, negative 15. And negative 15 plus negative 5, negative 20. Therefore, ito na ang ating number 2 sequence. Excuse me. Okay, let's have the letter C. Okay po, letter C. So, 3 terms din ang hinahanap sa atin. Parehas na ang gagawin, hanapin si D. Ang ginamit natin dito ay negative 8 minus negative 5. Again, negative 8 minus, yung nasa unahan niya na negative 5. Dalawa yung magkatabing sign, multiply, will give us positive. Negative times negative is equal to positive. And negative 8 plus 5 is negative 3. Ngayon sa negative 3 ang i-add natin dito. Negative 8 plus negative 3 is negative 11. Negative 11 plus 3 is negative 14. And negative 14 plus 3 is negative 17. Therefore, ito po ang ating sequence or third arithmetic sequence. Okay, sana ina-gets natin kung paano natin hanapin ang next terms ng arithmetic sequence. Huwag kakalimutan, hanapin lamang si D. Mahalaga si D or si common difference. Ngayon, maghanap naman tayo ng missing terms ng arithmetic sequence. Paano kung ang nawawala ay nasa gitna or nasa hulihan or nasa unahang term ng arithmetic sequence? Paano natin hahanapin? Okay, so let's have the first example, 2, blank, 20, 29, and blank.
Let's find out the missing terms. So again, para makahanap natin ang nawawalang term ng arithmetic sequence, laging si common difference ang clue. Yun ang kailangan natin laging mahanap. Okay, ngayon, paano ko mahanap si common difference kung wala akong data itong second term? Again, ang kinakailangan natin para mahanap si common difference ay two consecutive terms. Dalawang magkasunod na terms. Kahit saan pa ang position niya, basta magkasunod silang dalawa. Okay? So, eto ang two consecutive terms natin sa letter A. So, we have 29 minus 20, which is equal to 9. Ibig sabihin, 9 ang common difference niya. Okay po, ng number 1 example natin. So, si 9 i-add natin kay 2. 9 plus 2, 11. Subukan natin kung tatama itong dalawa. 11 plus 9, 20. 20 plus 9, 29. Then 29 plus 9, 38. Therefore, tama na ang value ng ating D ay 9. Okay? Let's have number 2. Blank, 4, 10, 16 blank. Okay? 4, 10, 16 blank. Ngayon, tatlo yung magkakatabi. Kaya hindi tayo mahihirapan alin man dyan ang gamitin natin sa paghahanap ng D. Okay. So, let's have 10 minus 4 is equal to 6. Pwede bang 16 minus 10? Okay, 6 din ang labas nun. Parehas lamang. Okay po? So, ibig sabihin ng ating D ay 6. So, unahin natin itong nasa likuran. 16 plus 6 is equal to 22. Okay po? Ngayon, paano yung nasa unahan? Wala tayong number na pag-aada ng 6. Okay? Kung nasa hulihan, ang ginagawa natin, pina-plus lang natin siya dito sa kanyang unahan. Eh, itong nasa unahan, wala na siyang unahan pa. Anong gagawin natin? So, kung going to right tayo, again, mag-a-add tayo. Pero kapag nasa unahan, opposite ang gagawin natin. Magsa-subtract tayo. 4 minus 6. Kung kanina 16 plus 6, 22. Okay? Nag-plus tayo. E wala siyang nasa unahan niya. Kaya subtract naman tayo. 4 minus 6 is equal to negative 2. Kaya ang ating first term ay negative 2. Subukan natin kung parehas or tama ang ating sequence. Okay, negative 2 plus 6. Negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tamaan ang next term ay 4. Kaya, again, kapag going to the right, always remember add. Kapag nasa unahan ang nawawala, subtract. Opposite ng addition. Okay, letter C. So, 7, blank, blank, negative 11, negative 17. Two consecutive terms ang nawawala. Hindi dapat tayo mag-worry kasi meron naman tayong two consecutive terms na given. Kaya pwede nating hanapin ang ating common difference. So we have negative 17 minus negative 11. Negative times negative, positive. So negative 17 plus 11 is equal to negative 6. So negative 6 i-add natin kay 7. 7 plus negative 6, ilan? Okay, 1. And 1 plus negative 6, negative 5. And negative 5 plus negative 6, negative 11. Negative 6 plus negative 11, negative 17. So that's how we find the missing terms of arithmetic sequence. Ngayon naman ay puntahan natin si arithmetic means. Paano nga ba hanapin or sino ba si arithmetic means at paano ito hanapin? Okay, when we say arithmetic means, those are the terms between any two non-consecutive terms of arithmetic sequence. Yung mga terms daw sa gitna ng dalawang hindi magkasunod na term ang tinatawag nating arithmetic means. Example, ang given sequence ay arithmetic sequence. So, meron akong first and pang 10th term, pang 10 term at pang unang term. Sa term number 2 or sa second term, third, fourth, fifth, sixth hanggang kay 9th term. Pagitan nyo ni first and 10th term. Ano po? Si 2 hanggang 9. Si 2 hanggang 9 ay tinatawag nating arithmetic means. Nasa pagitan ng dalawang hindi magkasunod na terms. That is arithmetic means. Example, insert 3 arithmetic means between 4 and 24.
mag-insert daw tayo ng ilan? Tatlong arithmetic means kay 4 and 24. Kung ito ay unang term, between daw, ibig sabihin itong unang term, ito yung ating last term. Mag-i-insert tayo ng tatlo. Ilan lahat ang term natin? So, 2 plus 3, meron tayong 5 terms. Ito yung panglimang terms natin. So, we have 4, unang term, then insert na tatlo, 1, 2, 3, then 24. Si 4 ang ating first term, at si 24, binilang na natin kanina, is the fifth term. So, ganun lamang yun. Ngayon, hanapin natin yung dalawa. So, paano natin mahanap si D? Si D lagi ang ating clue. Kung walang magkasunod na terms. So, syempre, gagamitin natin ang ating mahiwagang formula, which is a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 multiplied by D. Sa a sub n, papalitan natin yan ng ating last term. Okay po? Then, sa a sub 1, hindi natin gagalawin since meron tayong first term. Kung sakaling walang first term, pwedeng may chance na mabago ito. Okay po? Then, si n, pang ilang term ba yung last term natin? Pang 5. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. So, pang 5 yung ating last term. Kaya si n ay 5 ang value natin dyan. Or simply kapag 'di ba papalitan natin nung a sub n ang last term which is a sub 5. Ano yung number na kasama ni a? 5. Kung ano yung number na kasama ng a, siya rin yung value ng ating n. Okay po, ganun yun. So, tuloy natin. Sa a sub n, pinalitan ko lang ng last term, then copy ang iba pa. So, sa a sub 5 ko ay 24. Ang a sub 1 ko ay 4. Ang n ko ay, sino yung number kasama ng a sa unahan? 5. So, ang aking n ay magiging 5 minus 1 times d. Kinopya ko lang. Then, simplify ang nasa loob ng parenthesis. Meron tayong 5 minus 1 is 4. 24 is equal to 4 plus 4 multiplied by d. Then, simplify itong dalawa. 4 times d is equal to 4d. The rest, copy. Then si 24, ay si 4 rather, ililipat ko lang sa kabilang side. Combining like terms tayo. I-combine natin yung mga like terms. Ilipat ko sa kabilang side, si positive mag-change into negative. Don't get me wrong, ang totoong tawag natin dyan ay addition property of equality. So, shortcut method lamang ginagawang pag-change ng sign kapag nagliliban ng equal sign. But the correct way is the addition property of equality. So anyway, tuloy natin. So si 4 magiging negative 4 since positive siya dito. So 24 minus 4 is equal to 4D. And 24 minus 4 is equal to 20. Dahil si D ang hinahanap natin at ang ating D ay may kasama pang number na 4, kinakailangan nating matanggal si 4 by dividing both sides into by 4. Ano po? So we have 4D divided by 4 is equal to 20 divided by 4. Cancel na. Wala nang natira. C na lamang. So, D is equal to 20 divided by 4 is 5. Therefore, ang ating D ay 5. Yung nakuha nating D, i-add natin sa first term natin. 5 plus 4 is equal to 9. Then 9 plus 5 again is equal to 14. And 14 plus 5 is equal to 19. Lastly, 19 plus 5 is equal to 24. Kaya tama ang ating B na equal to 5. Okay po? Therefore, ang ating first sequence ay 4, 9, 14, 19, and 24. So, let's have another example. Number 2, para mas malinaw. Okay, number 2. Insert two arithmetic means between negative 8 and negative 17. So, paano nga ba yan? Dalawa daw ang insert ko. First term, insert ng dalawa. So, magiging tatlo na ang term. Then, si negative 17. Kaya meron tayong apat na terms. Ang negative 8 ay si first term at si fourth term ay si negative 17. Again, hanapin lagi si D using the arithmetic formula. Sa a sub n, papalitan ko lamang ng a sub 4. Sa a sub 1, as is siya. Okay po? Sa n, magiging 4. Okay? So, a sub 4 is equal to a sub 1 plus n minus 1 multiplied by d. Ano ang value ng a sub 4? Negative 17. At na a sub 1, negative 8. Then, ang n ay 4. Ito, 4, yung number na yan.
minus 1 times D. Simplify ang nasa loob ng parenthesis, PEMDAS rule tayo. So, 4 minus 1, 3 times D is equal to 3D. Then sa negative 8, ilipat natin sa kabilang side, change the sign. So, negative 17, si negative 8 magiging plus 8 is equal to 3D. Negative 17 plus 8 is equal to what? Okay, is equal to negative 9. Then si D, may 3 na kasama, kailangan natin matanggal si 3 by dividing both side by 3. Then cancel. Negative 9 rather, divided by 3 is equal to negative 3. Therefore, ang ating D ay negative 3. So, si negative 3, i-add natin kay negative 8. Negative 8 plus negative 3 is negative 11. Negative 11 plus negative 3 is negative 14. And negative 14 plus negative 3 is negative 17. Kaya, tama po ang ating D, which is equal to negative 3. Ngayon, magkaroon tayo ng ilan sa mga problem solving ng arithmetic sequence. So, find the common difference of arithmetic sequence with a sub 4 is equal to 10 and a sub 11 is equal to 45. So, ang given natin ay si a sub 4 lamang at si a sub 11. At ang pinapahanap is a common difference. Of course, kapag hahanapin si common difference or any terms ng arithmetic sequence, ang pinakamadaling paraan is the arithmetic formula. Okay? So, sa arithmetic formula, kung mapapansin natin, si a sub n is your last term. Then, si a sub 1 is your first term. Then, n, ang value ng n ay depende dito kung anong value ng number kasama ng inyong a or yung inyong last term. Then, si minus 1, saan ba yan ang galing? Dito yan ang galing. First term, yung ibig sabihin ng minus 1 times d. Since ang concern natin, wala tayong first term sa given problem. So, anong gagawin natin? Of course, kung ano lang yung available givens, yun lang yung ating gagamitin. So, ang aking a sub n is the a sub 11, last term. Ang aking a sub 1, since wala akong a sub 1, ang gagamitin ko is a sub 4. Okay po? Again, last term, then a sub 4. Sa n, dahil ang gagamitin ko dito nga ay a sub 11, ang magiging value ng aking n is 11. Okay? Then si minus 1, papaltan ko yan ng minus 4. Bakit magiging minus 4? So, since wala akong a sub 1, ang gagamitin ko yan ay si a sub 4. Ano bang number kasama ng a? 4. So, magiging minus 4 siya dito, multiplied by d. Okay? Ayun. So, a sub 11, sinubstitute ko lang. A sub 1, wala ako, kaya naging a sub 4. Ang n magiging 11. Bakit 11? Dito yan ang galing. Sa 11 na to. Then si minus 1 magiging minus 4. Bakit magiging minus 4? Dito siya nanggaling. Kasi hindi naman a sub 1 ang ginamit ko. Kung anong ginamit kong first term, yun yung ilalagay kong value dito. Okay? Multiplied by d. Then let's substitute the values sa a sub 11 and a sub 4. Meron na ako ngayong 45 is equal to 10. 45 dito yun ang galing is equal to 10 ang a sub 4 ko. Plus, i-simplify ko lang 11 minus 4 which give us 7 multiplied by d. So, 7 times d is equal to 7d. Then, combine like terms, ilipat natin si 10. Positive 10 magiging negative 10. So, meron tayong 45 minus 10 is equal to 7d. Then, let's simplify this one. 45 minus 10 is 35 is equal to 7d. Ngayon, ang hinahanap ko ay value ni D, so kailangan nating tanggalin ang 7 by dividing both side by 7. So, divide natin, ang natira ay D is equal to 35 divided by 7, wherein 35 divided 7 is equal to 5. Therefore, ang value ng ating D ay 5. Okay po, that's how we find the value of common difference if we don't have the value of first term. Two non-consecutive terms tapos hindi first term ang given. So that's how we find the value of D. Next, let's have number 2. So sa number 2, find A sub 1. O sa A sub 1 naman pinapahanap dito. If ang given is A sub 8 is equal to 54 and A sub 11 is equal to 72. So yan yung given natin. So, let's have, okay, of course, ang gagamitin natin ay ang ating mahiwagang formula. Ang aking a sub n ay papalitan ko ng
Anong mas malayo? A sub 8, A sub 11. So, A sub 11 yung last term ko. A sub 11. Ang A sub 1 ko, wala akong A sub 1 na given. Siya nga yung pinapahanap. Ano po? So, A sub 1 plus N minus 1 multiplied by D. So, sa palagay ninyo, ano muna ang unang kailangan nating makita bago pa ang value ni A sub 1? Of course, ang una nating dapat mahalaman ay ang value ng ating D. So, ang value ng ating D ay, so again, ang hahanapin muna dapat natin ay ang value ng ating D. Since wala pa tayong value ng D, at wala pa rin tayong value ng A sub 1, ang gagamitin muna natin given ay yung available, which are A sub 8 and A sub 11. So, si A sub n natin ay magiging A sub 11, si A sub 1 naman ay magiging A sub 8. Okay? Then, si n ay magiging 11. And minus 1 ay magiging, okay, minus 8. So, tingnan natin. So, we have A sub 11 is equal to A sub 8 plus 11 minus 8 times D. Again, bakit naging A sub 8 ito? Kasi wala tayong A sub 1 talaga. Kung ano lang yung available, given, yun lang yung ating ginamit. Bakit naging 11 to? Saan ang galing? Dito kay A sub 11. Saan ang galing yung minus 8 na to? Dito po kay A sub 8. Okay? Then, isimplify lang natin yung 11 minus 8. We have 3. 11 minus 8 is 3. 3 times D is 3D. Then, ginawa ko lang si 54, nilipat ko lang sa kabila. Positive 54, nilipat sa kabila, magiging negative 54. That's why 72 minus 54 rather, is 18. Then, divide both side by 3 para matanggal ang ating 3 at tira si D. Okay, 18 divided by 3 will give us 6. Therefore, ang D natin ay 6. D pa lang yung nakita natin. Ang pinapahanap sa atin is ang value ng ating A sub 1. So, para mahanap natin ang ating A sub 1, babalik tayo sa ating formula. Ngayon, depende na sa inyo kung ang gagamitin ninyo ay si A sub 8 or si A sub 11. So, kahit alin ang gamitin dyan as the value of your A sub n, pwede na nating makita ang ating A sub 1. Ano po? So, kapag para mas madali, ang ginagamit natin ay yung mas maliit na value, yung A sub 8, ano po, or yung 54. Bakit mas maliit na value ang mas magandang gamitin? So, do parehas lang naman silang parehas na sagot ang ilalabas, ano po, kaya sinasuggest na yung mas mababang value or mas mababang term ang gamitin natin is para mas maliit din yung number na ating i-multiply later on. So, ang gamitin natin dito ay si A sub, wag muna natin gamitin si A sub 8, si A sub 11 muna, okay? So, A sub 11 is equal to A sub 1 plus N minus 1 multiplied by 6. Again, saan ang galing si A sub 11 dito kay A sub 11? Eh, ba't hindi na ako nagbago, naging A sub 1 na yun? So, nagbalik tayo sa ating original formula kasi meron na tayong D. Pwede na nating makita ang ating A sub 1. Okay. So, we have A sub 1 is 7, A sub 11 is 72. Then, tinimplify ko lang yung 11 minus 1 which is 10 multiplied by D na 6. Saan ang galing yung 6? Dito po sa value ng inyong D kanina. Diyan, okay? Then, let's simplify. 10 times 6 is equal to 60. Then, combine like terms, lipat si 60 sa kabila, magiging 72 minus 60 which is what? 12. Therefore, ang A sub 1 ninyo ay 12. Ngayon, kung ang inyong gagamitin ay si A sub 8, kung ang inyong gagamitin ay si A sub 8, parehas din ba ang lalabas? Opo, parehas lang din ang lalabas niyan. Ano po, pero sa case natin, ang ginamit lang natin ay si A sub 11. Pero I suggest nga, kung nahihirapan kayong mag-compute ng malalaking numbers, mas maiging ang gamitin ninyo ay yung mas mababang term. O yan, yung A sub 8.
Pero anyway, parehas lang ang lalabas niyan. Parehas na 12 ang lalabas sa A sub 1. Tingnan natin kung tama nga ba. So, kung ang A sub 1 ko ay 12 at ang D ko daw ay 6, ang A sub 2 ko ay 18, A sub 3 ay 24, okay, and so on. Dapat ang aking A sub 8 ay 54 at ang aking A sub 11 ay 72. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, tama na 54. 9, 10, 11. At tama din na 72. So, ibig sabihin, tama ang sagot natin na A sub 1 is equal to 12. Okay? So, let's have another one. Sorry, ito yung so, eto naman yung kapag ang ginamit ninyo ay si A sub 8. Ano, tingnan natin. So, again, kapag naghanap tayo ng A sub 1, kinakailangan nating hanapin muna ang ating common difference. Pag nakita na, so, hahanapin na natin ang A sub 1. Okay? So, again, sabi ko kanina, pwedeng A sub 11 or A sub 8 ang gamitin. So, kanina ang ginamit natin ay A sub 11. Ngayon, gamitin naman natin si A sub 8. So, A sub 8 is equal to A sub 1 plus, again, yung n magiging 8 minus 1 times 6. Saan ang galing yung 6? Dito po nang galing. Okay? So, we have 8 minus 1 will give us 7. And 7 times 6, the rest copy yan. 7 times 6 is equal to 42. Then, combine like terms, 54, si positive 42, ililipat sa kabila, magiging negative 42. And 54 minus 42 is equal to A sub 1, where A sub 1 is equal to 12. So, parehas lamang ang naging sagot natin kanina. So, kanina, ang ginamit ko dito is A sub 11 at ngayon naman ay A sub 8. Pero parehas silang A sub 1 ay magiging 12. So, that's how we find the value of A sub 1 if the given are two non-consecutive terms. Let's have number 3 example. Okay, how many terms are in the arithmetic sequence whose A sub 1 is negative 3, common difference, mali ito. Difference dapat. Common difference is 2 and last term is 23. Ang tanong, ilang terms daw kaya meron ang arithmetic sequence kung ang A sub 1 ay negative 3, ang common difference ay 2 at ang last term ay 23. Kung 23 ang last term, ilang terms meron lahat? Yun yung value ng ating value ng ating n. Kapag ang tanong ay ilang terms, ang sagot po natin ay value ng ating n. So, let's continue. Of course, sa paghahanap ng value ni n, kinakailangan natin ang ating arithmetic formula. So, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 multiplied by d. Since ang last term ko daw ay si 23, pero hindi ko alam kung pang ilang term siya, okay? So, anong gagawin natin? I-substitute ko lang. Si A sub n ko ay 23. Pero wala akong alam kung pang ilang term siya. Ilalagay ko lang 23, okay? Sinubstitute ko lang siya agad. A sub 1 ko is 3. Ang n ko, yan yung nawawala. Pang ilang term. So, that is the value of n. Kapag ang tinatanong ay ilang terms. Value ni n lagi yan. So, since wala tayong, yun nga yung hinahanap, ilalagay ko lang sa n. Then, copy si minus 1. Bakit minus 1 pa rin? Kasi nga A sub 1 naman yung ginamit ko doon. Kaya, minus 1. Then, ang common difference daw ay 2. Okay? So, let's continue. So, sinimplify ko lang. 23, copy. Copy ang negative 3 plus. And 2n minus 2. Paano naging 2n minus 2? 2 distributive property. 2 times n is equal to 2n. 2 times negative 1 is equal to negative 2. Okay, distribute ko lang si negative 2. Again, ulitin natin. 2 times n, 2n. 2 times negative 1, negative 2. Okay. Then, again, combine like terms tayo. Okay po? Negative 3 plus negative 2 or negative 3 minus 2 will give us negative 5. Then, copy ang plus 2n. Okay? Kinumbine ko lang yung nasa right side parehas. Negative 3 and negative 2, negative 5. Then, ilipat natin siya sa kabilang side.
Si negative 5 magiging positive 5. So, 23 plus 5 is equal to 28 is equal to 2n. Ngayon, ang hinahanap natin ay value ng n. Kinakailangan matanggal si 2. Okay, let's divide both side by 2. Para makancel ang 2, ang natira ay n. Okay? N is equal to 28 divided by 2, and 28 divided by 2 is 14. So, ibig sabihin, meron tayong 14 terms. Kung ang last term ay si 23, pang number 14, si 23. Okay? Number 14 na term. Bilangin nga natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ibig sabihin nga, pang number 14 si 23. Okay? So that's how we find the value of n, the value of first term, the missing term, and the value of common difference in arithmetic sequence. If you have your questions, kindly comment below and subukan nating sagutin yung mga tanong na yan. Okay? At the same time, you can like, share, and subscribe to my channel. Thank you very much and God bless us all.